Huwag mong gamitin ang dinadala mo para kumuha ng atensyon, Amaris. Mas mahalaga ang buhay ni Solana kaysa sa kahit anong drama o kasinungalingang sasabihin mo. Ang boses ni Leandro ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Amaris. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit at kulay puting sapatos na gawa sa lana. Katatapos lang niyang tahiin ang huling hibla nito, isang munting regalo na balak sana niyang ibigay kay Leandro ngayong gabi ng kanilang anibersaryo upang ibalita ang 7 linggong himala sa loob ng kanyang sinapupunan. 7 taon niyang hinintay ang pagkakataong ito. 7 taon ng pagtitiis bilang isang asawang walang pangalan sa harap ng publiko. Isang anino sa malawak na mansyong ito ng mga Villarreal. Ngunit ang lahat ng tamis ng kanyang pag-asa ay biglang naglaho nang marinig niya ang malakas na kalabog mula sa itaas ng hagdan. Ang maliit na sapatos na lana ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at dahan-dahang gumulong sa malamig na sahig na marmol. Napatitig siya sa figura ni Solana na nakahandusay sa paanan ng hagdanan, tila nawalan ng malay matapos ang isang dramatikong pangyayari na nagdulot ng kaguluhan sa buong bahay. "Leandro, makinig ka. Hindi ako nagsisinungaling," mahina ngunit mariing sabi niya, habang pilit niyang pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. "Magiging tatay ka na." Ang mahinang bulong ni Amaris, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling sutla at hiyas. Lumapit siya kay Leandro. Ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ang braso ng lalaking 7 taon niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, isang malakas na sampal ang nagpalingoon sa kanyang mukha. Ang tunog ng palad ni Leandro na tumama sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat na upang patahimikin ang bawat bulong-bulungan. Hindi ang hapdi ng balat ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang puot na nakikita niya sa mga mata ng asawa. "Tama na, Amaris. Sinasadya mong itulak si Solana dahil alam mong ngayong gabi siya bibigyan ng sariling wing dito sa mansyon. Masyadong mapang-angkin ang pag-ibig mo, nakakasuka na." Ang bawat salita ni Leandro ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Mabuti pa si Solana. Kahit may sakit sa isip, marunong magmahal ng totoo. Pero ikaw, gagamitin mo pa ang isang hindi pa isinisilang na bata para lang manatili sa pamilyang ito? Mahiya ka naman. Hindi nakapagsalita si Amaris. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga binti, kasunod ng isang mainit at malapot na likidong dahan-dahang dumadaloy pababa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin kay Doña Isadora, ang kanyang biyenan, na nakatayo sa likuran ni Leandro. Ang matanda ay walang bakas ng awa. Sa halip, isang munting nangisi ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito habang nakatingin sa duguang sahig sa ilalim ni Amaris. "Leandro, ang anak natin." Ang tanging naisatinig ni Amaris bago siya tuluyang napaluhod sa malamig na marmol. Ngunit tila bingi si Leandro. Sa isang iglap, binuhat nito ang walang malay na si Solana at mabilis na naglakad palabas ng mansyon patungo sa ospital. Hindi man lang nilingon ang asawang dahan-dahang nalulunod sa sarili nitong dugo at luha. Ang mga bisita ay nagsimulang magsipag-alis. Iniiwasan ng eksena na tila isang maruming mantsa sa kanilang marangyang gabi. Ang tanging naiwan sa bulwagan ay ang katahimikan ng gabi at ang malalamig na titig ni Doña Isadora. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang bawat hakbang ng takong nito ay parang martilyo sa sentido ni Amaris. "Ko, tandaan mo ito, Amaris," ang bulong ni Isadora na puno ng lason. "Kahit kailan, hindi ka magiging isang Villarreal. Ang isang ibong galing sa putik ay mananatiling marumi kahit bihisan pa ng ginto."
At ang batang iyan, mas mabuting nawala na siya ngayon pa lang kaysa lumaki siyang may nanay na katulad mo, isang basahang walang silbi. Doon, sa gitna ng malawak at marangyang bulwagan, namalaya ni Amaris ang kanyang sarili na mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay pilit na hinahanap ang munting sapatos na lana na kanina lang ay simbolo ng kanyang kaligayahan. Nang mahawakan niya ito, punong-puno na ito ng pulang mantsa. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang pagkawala ng isang buhay na hindi man lang niya nayakap. Bakit ang pag-ibig na ibinigay niya ng buong puso ay sinuklian ng ganitong kalupitan? Bakit ang 7 taon ng pananahimik at pagsasakripisyo ay nagtapos sa isang gabi ng malagim na kawalan? Habang ang kadiliman ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang paningin, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang katapusan ng lahat? O ito pa lamang ang simula ng kanyang pagbangon mula sa sarili niyang mga abo? Ang huling nakita ni Amaris bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang anino ni Nana Rosa na tumatakbo patungo sa kanya, sumisigaw ng tulong na tila huli na para sa lahat. Ang gabi ay naging kasing dilim ng kanyang kapalaran at ang tanging naitira sa kanya ay ang hapdi ng sampal at ang lamig ng katotohanan na siya ay wala nang babalikan pa. Wala ka ng anak, Amaris, at ayon sa pagsusuri ng doktor, hinding-hindi ka na magkakaroon pa ng pagkakataong maglihi muli. Tanggapin mo na ang katotohanang baog ka at walang silbi ang iyong sinapupunan. Ang boses ni Doña Isadora ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng puti at banyaga sa paningin na silid ng ospital. Idinilat ni Amaris ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakita niya ay ang malabong kisame na tila umiikot. Ang amoy ng gamot at kemikal ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pighati. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan, ang bahagi ng kanyang katawan na dati ay tinitibukan ng isang munting buhay, ngunit ngayon ay wala ng iba, kundi isang hungkag at masakit na espasyo. Nasaan si Leandro? Ang paos na tanong ni Amaris. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo na tila nilamon ng buhangin. Nasaan ang asawa ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ng kanyang biyenan habang inaayos nito ang kanyang mamahaling perlas sa leeg. Nasaan? Nandoon siya sa kabilang silid, binabantayan si Solana. Alam mo namang mahina ang puso ng batang iyon. Dahil sa ginawa mong iskandalo kagabi, muntik na siyang mawala sa amin. Sa tingin mo ba ay uunahin ka pa niya matapos mong tangkaing patayin ang kapatid niya sa harap ng maraming tao? Napapikit si Amaris habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang alaala ng sampal ni Leandro ay muling nagparamdam ng hapti, hindi lang sa kanyang mukha, kundi sa mismong kaibuturan ng kanyang kaluluwa. 7 taon siyang nagsilbi, 7 taon siyang nagpakamartir, ngunit sa isang iglap, ang lahat ng iyon ay nauwi sa wala dahil sa isang kasinungalingan. Nang lumabas si Doña Isadora upang kausapin ng doktor, naiwang mag-isa si Amaris sa gitna ng katahimikan. Sa kanyang desperasyon na makita ang asawa, pilit niyang iginalaw ang kanyang nanghihinang katawan. Bawat kilos ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang mga tahi. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama, ang kanyang mga paa ay nanginginig nang tumama sa malamig na semento. Sumandal siya sa pader habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pintuan na bahagyang nakabukas. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang mahinang bulungan sa pasilyo. Ito ang boses ni Doña Isadora at ni Dr. Arrieta, ang matagal ng doktor ng pamilya Villarreal. Siguraduhin mong maayos ang mga papeles, doktor. Ang utos ni Isadora, ang boses nito ay puno ng awtoridad at kasamaan. Dapat ay nakasulat doon na permanenteng baog na si Amaris dahil sa nangyaring pagkalaglag ng bata. Ayokong magkaroon siya ng kahit anong dahilan para manatili pa sa buhay ng anak ko. Sapat na ang 7 taong pakikipaglaro natin sa mga resulta ng kanyang check-up. Kung nalaman lang sana ni Leandro noon pa na maayos ang kanyang sinapupunan,
Baka matagal na siyang naging opisyal na Villarreal. Huwag kayong mag-alala, Doña Isadora. Sagot ng doktor sa isang mapagkumbabang tono. Tulad ng nakalipas na 7 taon, walang makakaalam na peke ang lahat ng diagnosis na ibinigay ko sa kanya. Para sa kaalaman ng lahat, lalo na ni Leandro, ang kanyang asawa ay isang baog na babaeng hindi kailanman makakapagbigay ng tagapagmana. Ang bawat salita ay tila isang malakas na pasabog sa pandinig ni Amris. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa kurtinang kanyang kinakapitang suporta. 7 taon. 7 taon siyang umiiyak gabi-gabi. Sinisisi ang sarili dahil hindi siya mabuntis. 7 taon siyang uminom ng kung ano-anong gamot na akala niya ay makakatulong sa kanya. Ngunit ang totoo ay lason pala na unti-unting pumapatay sa kanyang pangarap. Ang lahat ng sipayo, ang lahat ng pangungutya na tinanggap niya mula sa pamilyang ito ay isang malaking sarswela lamang. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, narinig niya ang mabibigat na hakbang na paparating. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kama at nagtulog-tulugan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang tabi. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Leandro ay pumasok sa kanyang pangamoy. Ngunit sa halip na ginhawa, matinding hapdi ang idinulot nito. Alam kong gising ka, Amaris. Ang malamig na boses ni Leandro. Huwag na nating pahabain pa ito. Sinabi na sa akin ni Mama ang lahat. Sinabi na rin ng doktor ang kalagayan mo. Dahan-dahang idinilat ni Amaris ang kanyang mga mata at tumingin sa asawang minahal niya nang higit sa kanyang buhay. Ang mukha ni Leandro ay walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pagmamahal. Ang tanging naroon ay ang pagod at disgusto. Leandro, ang lahat ng ito ay hindi totoo. Ang mahinang simula ni Amaris, sinusubukang hanapin ang kahit kaunting liwanag sa mga mata ng asawa. Tama na. Ang putol ni Leandro, ang kanyang boses ay tila isang latigo. Sawing-sawa na ako sa mga palusot mo. Hindi lang pala ang kapatid ko ang balak mong saktan. Pati ang sarili nating anak ay nadamay dahil sa selos mo. At ngayon, nalaman ko pang wala ka na palang kakayahang magkaanak muli. Ano pa ang silbi mo sa akin, Amaris? Ano pa ang silbi mo sa pamilyang ito? Leandro, pakinggan mo ako. Ang nanay mo ang doktor. Huwag mong idadamay ang nanay ko sa mga kasinungalingan mo. Siya na nga itong nag-aalaga kay Solana. Siya pa ang sisisihin mo? Umiling si Leandro habang tinititigan ng asawa nang may matinding panghahamak. Mula ngayon, hindi na kita gustong makita sa mansyon. Magpagaling ka at pagkatapos niyan, aayusin natin ang ating paghihiwalay. Ayoko ng isang asawang hindi kayang magbigay ng anak at wala nang ginawa kundi maghasik ng kaguluhan. Tumayo si Leandro at naglakad patungo sa pintuan nang hindi man lang lumingon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagdurog sa huling piraso ng puso ni Amaris. Nang tuluyang sumara ang pinto, ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ngunit sa ilalim ng puting kumot, ang mga kamay ni Amaris ay dahan-dahang naging kamao. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay unti-unting nagbabago. Nagiging isang apoy na hindi pa niya kailanman naramdaman. Hindi na siya ang mahinang babaeng susunod-sunod sa bawat utos ng mga Villarreal. Kung itinuturing nila siyang baog at walang silbi, ipapakita niya sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang babaeng nawala na ng lahat. Sa loob ng kanyang isipan, ang mukha ni Leandro, ni Doña Isadora at ni Solana ay unti-unting naglalaho, pinalalitan ng isang matinding determinasyon. Ang kanyang pananahimik sa loob ng 7 taon ay tapos na. Bumalik ka na pala, Amaris. Akala ko ay doon ka na maglalagi sa ospital para magmuni-muni sa iyong mga kasalanan. Ang boses ni Doña Isadora ay tila isang malamig na hampas ng hangin
Nang humakbang si Amaris papasok sa engrandeng pintuan ng mansyong Villarreal, ang kanyang katawan ay mahina pa. Ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kirot sa kanyang puson, ngunit pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Isang maskara ng pagsunod ang kanyang isinuot. Kahit na sa loob niya ay tila may isang nagbabagang bulkan na naghihintay na sumabog. Pasensya na po, Mama. Gusto ko lang pong magpahinga sa aking silid. Ang mahinang tugon ni Amaris. Hindi niya tiningnan ang matanda. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa makintab na sahig na dati ay pinupunasan niya ng buong ingat upang masiyahan lamang ang kanyang biyenan. Huwag kang masyadong kampante, ang dagdag ni Isadora habang naglalakad palayo. Inaayos na ni Leandro ang mga papeles para sa inyong annulment. Hanggat narito ka, asikasuhin mo ang mga pangangailangan ni Solana. Siya ang tunay na biktima rito, hindi ikaw. Dahan-dahang umakyat si Amaris sa hagdanan. Ang bawat baitang ay tila isang pag-alala sa kanyang 7 taong pagpapakababa. Nang madaanan niya ang silid ni Solana, bahagyang nakabukas ang pinto nito. Doon, nakita niya ang isang tanawing tila isang kutsilyong muling humiwa sa kanyang sugatang puso. Nakaupo si Leandro sa tabi ng kama ni Solana, magiliw na sinusubuan ng prutas. Ang babaeng kunwari ay balisa at takot. Ang kamay ni Leandro, na dati ay humahaplos sa buhok ni Amaris, ay naroon ngayon. Tila nagbibigay ng proteksyon sa taong sumira ng kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, Solana. Hindi ka na masasaktan ng kahit sino. Wala nang mambubuli sa iyo rito. Ang malambing na bulong ni Leandro. Ang nangiti ni Solana na puno ng kaplastikan ay tila isang hudyat ng tagumpay habang nakatingin ito sa labas ng pinto at nagtama ang kanilang mga mata ni Amaris. Isang mabilis na kindat ang ibinigay ni Solana bago ito muling nagkunwaring nanghihina sa bisig ni Leandro. Nagpatuloy si Amaris sa kanyang silid, ang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo na dati ay nagsilbing kanlungan niya. Doon, hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang maleta sa ilalim ng kama. Hindi niya dinala ang mga mamahaling damit o alahas na ibinigay ni Leandro. Ang tanging iniligtas niya ay ang kanyang mga sketchpad, ang mga guhit na naglalaman ng kanyang kaluluwa, ang mga pangarap na itinago niya sa loob ng 7 taon upang maging isang mabuting asawa. Aalis ka na ba talaga, anak? Isang mahinang tinig ang narinig niya mula sa pintuan. Si Nana Rosa, ang matandang tagapagsilib na naging pangalawang ina niya, ay nakatayo doon na may luha sa mga mata. Lumapit ang matanda at hinawakan ang malamig na kamay ni Amaris. Huwag mo nang tiisin ang impyernong ito, Amaris. Narito ang kaunting naipon ko. Kunin mo ito. Itago mo. Ang bulong ni Nana Rosa habang iniaabot ang isang maliit na supot ng tela. Tumakas ka habang may pagkakataon pa. Hindi ka nararapat sa ganitong uri ng buhay. May mas malaking mundo sa labas na naghihintay sa iyong talento. Salamat, Nana Rosa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Ang tanging nasabi ni Amaris bago niya niyakap ng mahigpit ang matanda. Ito na ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya sa bahay na ito. Lumalim ang gabi at kasabay nito ang pagdating ng isang malakas na bagyo sa probinsya ng Batangas. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubungan ng mansyon ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa nararamdaman ni Amaris. Tahimik siyang lumabas ng mansyon, bitbit ang kanyang maleta at ang susi ng lumang sasakyan na nakapangalan sa kanya. Habang nagmamaneho sa gitna ng madilim at madulas na daan patungo sa dalampasigan, ang bawat alaala ng kanyang nakaraan ay tila mga aninong humahabol sa kanya. Ang sampal, ang mga mapanghusgang titig, ang pagkawala ng kanyang anak. Lahat ng iyon ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Huminto siya sa gilid ng isang matarik na bangin na nakaharap sa nagngangalit na dagat. Ang hangin ay napakalakas,
Tila sinusubukang tangayin ang bawat bakas ng kanyang pagkatao. Bumaba si Amaris sa sasakyan at tumayo sa dulo ng bangin. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, hinahaluan ng kanyang mga luha. Sa loob ng kanyang sasakyan, iniwan niya ang kanyang singsing sa kasal at ang pekeng resulta ng kanyang medical record. Pinihit niya ang makina ng sasakyan at inilagay ito sa neutral. Sa isang malakas na tulak, pinanood ni Amaris ang sasakyan habang dahan-dahan itong gumugulong patungo sa kawalan. Walang ingay na nagmula sa kanyang mga labi habang ang sasakyan ay tuluyang nahulog sa kailaliman ng bangin. Lumilikha ng isang malakas na pagbagsak sa gitna ng mga naglalakihang alon. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dahan-dahang namatay habang nilalamon ito ng madilim na tubig ng dagat. Sa mga sandaling iyon, ang Amaris na martir, ang Amaris na sunod-sunuran, at ang Amaris na sugatan ay tuluyan ng namatay kasama ng sasakyang iyon. Tumalikod siya sa bangin. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Sa kabilang dako ng kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Isang estranghero ang naghihintay sa kanya sa gitna ng unos. Isang pagkakataon upang muling isilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. Habang lumalayo ang sasakyan mula sa dalampasigan ng Batangas, tanging ang hagupit ng bagyo ang naiwan, itinatago ang katotohanan na ang babaeng inaakala nilang nawala na ay nagsisimula pa lamang sa kanyang tunay na paglalakbay. Hayaan mo na ang nakaraan, Amaris. Ang mga sugat mo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga ukit ng isang bagong simula. Ngayon, kailangan mong pumili. Mananatili kang isang anino na nilalamon ng dilim o magiging isang liwanag na susunog sa lahat ng nanakit sa iyo. Ang boses na yon ay hindi pamilyar, ngunit ito ay puno ng awtoridad at kakaibang init na tila unti-unting nagigising sa nanlalamig na diwa ni Amaris. Dahan-dahang idinilat ni Amaris ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang marangya at malawak na kisame na may mga nakaukit na disenyo ng ginto. Malayo ito sa madilim at mabahong dalampasigan ng Batangas, kung saan niya huling naramdaman ang paghampas ng ulan at ang lasa ng alat ng dagat sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila gawa sa mabigat na tingga. Naramdaman niya ang malambot na seda ng kumot na nakabalot sa kanya. Sa tabi ng kanyang kama, isang lalaki ang nakatayo. Nakatingin sa labas ng malaking bintana kung saan tanaw ang isang hardin na puno ng mga bulaklak na hindi pangkaraniwan sa Pilipinas. Ang lalaki ay matangkad, nakasuot ng isang madilim na asul na suit na tila sadyang itinahi para sa kanyang perpektong pangangatawan. Nasaan ako? Ang mahinang tanong ni Amaris. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng basag na kristal. Lumingon ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay matatalas, ngunit may halong paghanga. Siya si Etienne, ang tanyag na art tycoon na kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo. Lumapit siya kay Amaris at kinuha ang isa sa mga kamay ng babae. Ang kamay na puno ng mga gasgas at bakas ng hirap. Nasa ligtas kang lugar, Amaris. Natagpuan ka ng mga tauhan ko sa gilid ng kalsada bago pa man tuluyang lamunin ng dagat ang sasakyan mo. Ang paliwanag ni Etienne sa isang malalim at baritonong boses. Matagal na kitang hinahanap, simula nang mawala ang Angel's Hands. Sa mundo ng sining 7 taon na ang nakalilipas, alam kong may isang dakilang pintor na nagtatago sa likod ng isang maling buhay. Nagulat si Amaris. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa kanyang nakaraan? Ang kanyang pagkatao bilang isang pintor ay matagal na niyang ibinaon sa limot upang maging asawa ni Leandro. Bakit niyo ako niligtas? Wala na akong kahit ano. Wala na akong silbi. Ang mapait na tugon ni Amaris habang muling umaagos ang mga luha sa kanyang mga mata. Pinatay nila ang anak ko. Ninakaw nila ang 7 taon ng buhay ko. Hindi totoo yan.
Ang mariing sagot ni Etienne. Inilapit niya ang isang maliit na mesa sa tapat ni Amaris. Sa ibabaw nito ay may isang blankong canvas, mga pinsel at mga pintura. Ang talento mo ay hindi kayang patayin ng kahit sinong Villarreal. Niligtas kita dahil kailangan ng mundo ang sining mo at kailangan mo ang kapangyarihan ko para makuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Dahan-dahang iniabot ni Etienne ang isang pinsel kay Amaris. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng bagong pangalan, bagong buhay, at ang lahat ng yaman na kailangan mo para pabagsakin ang mga taong yumapak sa iyong dangal. Ngunit sa isang kondisyon, ibigay mo sa akin ang bawat obra na ililikha mo. Maging ang sining mo ay magiging sandata mo. Nanginginig ang mga daliri ni Amaris nang mahawakan niya ang kahoy na hawakan ng pinsel. Tila bumalik ang kuryente sa kanyang mga ugat. Sa loob ng 7 taon, ang mga kamay na ito ay ginamit lamang sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto para sa taong hindi siya pinahalagahan, at sa paghaplos sa tiyan na ngayon ay wala ng laman. Isang matinding emosyon ang biglang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Isang halo ng pait, galit at isang hindi maipaliwanag na pagnanasa na mabuhay muli. Itinapat niya ang pinsel sa canvas. Kahit nanghihina, ang kanyang unang hagod ay puno ng puwersa. Tila isang sigaw ng isang taong matagal na binihag. Pinanood ni Etienne ang bawat galaw ni Amaris. Nakita niya ang apoy sa mga mata ng babae. Ang apoy ng isang phalanx na handang muling isilang mula sa abo. Sa mga sandaling iyon, ang silid ay binalot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng bawat pagdampi ng pinsel sa canvas ang maririnig. Tila isang ritmo ng isang pusong muling tumitibok. Mula sa araw na ito, patay na si Amaris Villarreal. Ang bulong ni Etienne habang nakatingin sa nabubuong imahe sa canvas. Isang larawan ng isang ibon na may mga pakpak na gawa sa apoy. Isisilang kamuli bilang Lady Amaris Etienne. Ang babaeng yayanig sa pundasyon ng mga Villarreal. Tumingin si Amaris sa kanyang ginawa. Ang mga kulay ay matingkad, masakit sa mata, tila mga sugat na sariwa pa. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman niyang siya ang may hawak ng kontrol. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magsusulat ng susunod na kabanata ng kanyang buhay. Lady Amaris Etienne. Ang pag-uulit niya sa kanyang bagong pangalan. Ang tunog nito ay tila isang pangako ng paghihiganti at tagumpay. Handa na ako. Sa labas ng bintana, ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Tila sumasabay sa muling pagkabuhay ng isang kaluluwang akala ng lahat ay tuluyan ng naglaho sa dilim. Ngunit sa likod ng magandang sining na nabubuo, isang malaking katanungan ang naiwan. Sapat na ba ang sining at yaman upang gamutin ang isang pusong durog na durog? O ang paghihiganti ba ang magiging huling lason na uubos sa kanyang pagkatao? Sa loob ng 3 mahabang taon, ang mansyon ng mga Villarreal ay naging isang malamig at walang buhay na gusali. Ang bawat sulok ay nababalot ng alikabok ng pagsisisi at ang matatalas na boses ni Doña Isadora. Si Leandro ay nananatiling nakakulong sa kanyang sariling impyerno. Ang bawat gabi ay ginugugol niya sa pagtingin sa mga lumang larawan ni Amaris. Habang sa kabilang kwarto, si Solana ay patuloy na nagpapanggap na may sakit. Ang kanyang tawa ay tila mga basag na kristal na humahampas sa dingding ng mansyon. Leandro, huwag mo akong iwan. Ang sigaw ni Solana mula sa kanyang silid. Ang boses ay puno ng pait at labis na pagkapit. Hindi mo ba ako mahal? Bakit hanggang ngayon ay hinahanap mo pa rin ang babaeng iyon? Walang imik si Leandro habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng ulan na humahampas sa salamin. Ang imahe ni Amaris, ang kanyang mga mata na puno ng pagtitiis at ang kanyang mga kamay na laging may bahid ng pintura ay hindi mawala-wala sa kanyang alaala. Ngunit ang bawat pagsisisi ay parang isang latigong humahampas sa kanyang balat. Alam niyang huli na ang lahat
Ang babaeng minahal niya ng tahimik ay tuluyan ng nilamon ng dagat at ang bawat araw na lumilipas ay pagpapatunay lamang na ang lahat ng kanyang ginawa ay isang pagkakamaling hindi na kayang itama ng anumang paghingi ng tawad. Sa kabilang bahagi ng mundo, sa isang marangyang studio sa Paris, ang katahimikan ay may ibang kahulugan. Si Amaris, o ang babaeng kilala na ngayon bilang Lady Amaris Etienne, ay nakatayo sa harap ng isang higanting canvas. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang mga daliri ay naging mas matalas sa bawat hagod ng pinsel. Ang bawat obra na nilikha niya ay isang piraso ng kanyang nakaraan na unti-unti niyang binabago sa isang armas. Ang kanyang mga painting ay naging usap-usapan sa buong mundo. Sinasabing ang bawat linya at kulay ng kanyang sining ay may dalang misteryo, isang emosyon na kayang bumihag sa sinumang titingin. Ngunit walang nakakaalam na ang bawat obra niya ay may nakatagong mensahe, isang kwento ng pagtataksil, ng pagmamalupit, at ng isang babaeng nagmula sa abo. Handa na ang lahat, Amaris, ang boses ni Etienne na narinig niya mula sa kanyang likuran. Ang lalaki ay naglakad palapit at tumabi sa kanya, nakatingin din sa obra. Ang Manila ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ang gallery sa Makati ay nakareserba na. Ang buong elitistang lipunan ng Pilipinas ay darating upang makita ang The Phoenix. Lumingon si Amaris kay Etienne. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ito ay mga mata ng isang reyna na alam ang kanyang halaga. Alam ko, ang sagot ni Amaris. Ang kanyang tinig ay malamig, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. 3 taon akong naghintay. 3 taon kong hinaasa ang aking sining bilang sandata. Ang mansyong yon ay hindi na magiging kanlungan para sa kanila. Ito ay magiging bilangguan ng kanilang mga kasinungalingan. Hindi niya kailangang maghiganti ng marahas. Ang kanyang sining ang magiging saksi sa kanilang mga krimen. Ang bawat portrait na kanyang iginuhit, ang mga lihim na tanging siya at ang langit ang nakakaalam, ay nakatakdang ilantad sa gitna ng publiko. Ang bawat brushstroke ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng kanyang dangal. Habang inihahanda ni Amaris ang kanyang mga kagamitan, isang maliit na sobre ang nalaglag mula sa kanyang portfolio. Ito ay isang lumang resibo, kupas na sa paglipas ng panahon na nagpapatunay sa kanyang orihinal na pagkatao. Pinulot niya ito at tinitigan ng matagal. Sa likod ng resibo, may nakasulat na isang pangalan, Leandro. Hindi na ito nagdudulot ng hapdi sa kanyang puso. Ito ay isa na lamang alaala ng isang taong hindi nakakilala sa gintong nasa kanyang harapan at piniling piliin ang tanso. Pagkatapos ng exhibit na ito, ang bulong ni Amaris sa kanyang sarili, wala na silang matataguan pa. Ang hangin sa silid ay tila nagbago. Ang sining ay hindi lamang palamuti, ito ay katotohanan. At ang katotohanan, gaano man ito itago sa loob ng 7 taon ng pananahimik, ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas. Ang pagbabalik ng The Phoenix sa Manila ay hindi lamang isang pagbisita. Ito ay isang sigwa na yayanig sa bawat pundasyon ng pamilyang Villarreal. Ang bawat ilaw sa loob ng Marangyang Gallery sa Makati ay tila nakatutok sa gitna ng silid, kung saan nakatayo ang isang babaeng nagbibigay ng bagong kahulugan sa salitang kagandahan. Si Lady Amaris Etienne ay suot ang isang itim na evening gown na yari sa pinong seda. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng manipis na belo. At ang bawat kilos niya ay may dalang misteryo na bumihag sa bawat bisitang naroroon. Sa kabilang dulo ng bulwagan, pumasok ang pamilyang Villarreal. Si Leandro, na hindi na ang lalaking puno ng tiwala sa sarili, ay kasunod si Solana na pilit na nakakapit sa kanyang braso. Ang kanilang mga mukha ay tila pagod na sa mahabang panahon ng pagpapanggap. Hindi nila inaasahan na sa gabing ito, ang nakaraan na matagal na nilang ibinaon ay babalik upang maningil.
Hindi ko akalain na ang The Phoenix ay may ganitong karisma. Ang bulong ni Solana, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa isang kakaibang kutob. Leandro, bakit parang nakita ko na siya dati? Hindi sumagot si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng nasa gitna. Ang tindig, ang paraan ng paghawak nito sa baso ng alak at ang paraan ng pagtingin nito sa mga tao. Lahat ay nagpapaalala sa kanya ng isang aninong matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang naglakad si Amaris patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malakas na tunog ng kampana sa pandinig ni Leandro. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang mundo ni Leandro ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Amaris na laging nakayuko at nagmamakaawa. Ang babaeng ito ay isang reyna na puno ng kapangyarihan at malamig na awtoridad. Welcome to my exhibit, Mr. Villarreal. Ang boses ni Amaris ay malinaw, malalim, at walang bahid ng pagkilala. It is an honor to have the most prominent family in the shipping industry here tonight. Have we met? Ang nanginginig na tanong ni Leandro. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Parang kilala kita. Isang munting nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amaris, isang nangiti na walang bahid ng init. People often say that about me, Mr. Villarreal. Perhaps it is because art has a way of reflecting the people we have lost or the people we have hurt. Bago pa man makasagot si Leandro, lumapit si Etienne. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baywang ni Amaris bilang tanda ng proteksyon. My lady, I believe you have many guests to attend to. Of course, Etienne. Ang sagot ni Amaris habang tumatalikod. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Leandro na magtanong muli. Habang naglalakad palayo ang dalawa, si Doña Isadora naman ang sumunod sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa at pagkamuhi. Ang yabang ng babaeng iyon. Sino ba siya sa akala niya? Sa tingin niya ba ay dahil lang sa mga painting na yan ay maaari na siyang makipagsabayan sa atin? Ngunit sa gitna ng kanilang mga bulong, huminto si Amaris sa tapat ng isang painting na nakatakip ng telang pula. Hinila niya ito ng mabilis at ang lahat ng tao sa gallery ay napahinto. Ang painting ay hindi isang landscape o abstract art. Ito ay isang detalyadong pagguhit ng isang silid ng ospital, isang babaeng dugo ang nakahandusay-edusay at isang anino ng isang lalaking tumatalikod upang dumaan sa isang pinto. Ang katahimikan sa loob ng gallery ay naging bingi. Si Leandro ay naging putlang-putla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang nakatingin sa larawan. Ito ang eksaktong sandali ng trahedya, 3 taon na ang nakalilipas. This piece is titled The Cost of Silence. Ang malakas na pahayag ni Amaris, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. It represents the price we pay for the truths we choose to ignore. At para sa inyong lahat, nakikita niyo ba ang mukha ng babae? Nakikita niyo ba ang sakit sa kanyang mga mata? Tumingin si Amaris ng diretso sa mga mata ni Leandro. Ang bawat bisita ay lumingon sa pamilyang Villarreal. Ang kanilang mga bulong ay nagsimulang maging isang ingay ng paghuhusga. Ang kanilang reputasyon, ang kanilang dangal, at ang kanilang mga sikreto ay unti-unting nabubunyag sa harap ng maraming tao. I am sorry, Mr. Villarreal. Ang pagpapatuloy ni Amaris habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang bawat salita ay isang talim. But I think you have lost something very precious that night. And unfortunately, some things can never be brought back, no matter how much you regret it. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng katatagan ni Leandro ay naputol. Ang kanyang mga binti ay naramdaman niyang nanghihina. At sa harap ng lahat ng mga elite sa Manila, siya ay naging isang lalaking nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan.
Pagkatapos ng gabing iyon sa gallery, ang pangalan ng mga Villarreal ay naging laman ng bawat tsismis sa bawat kanto ng Makati. Ang bawat pahayagan at social media ay puno ng mga larawan ng kanilang mukha na tila mga kriminal na nahuli sa akto. Ngunit para kay Amaris, hindi pa yun sapat. Ang tunay na laban ay wala sa publiko, kundi sa loob ng kanilang sariling mga konsensya o sa kawalan nito. Sa isang lihim na sulok ng kanyang studio, binubuksan ni Amaris ang isang lumang laptop. Doon, nakatago ang mga dokumentong kinuha niya mula sa mga nakalimutang drawer sa mansyon bago ang kanyang pagkamatay. Ang bawat resibo, ang bawat pirma ni Doña Isadora at ang bawat medical record na peke ay unti-unting lumilitaw sa kanyang screen. Nana Rosa, bulong ni Amaris habang nakatingin sa monitor. Isang tawag ang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang sandali, ang boses ng matandang tagapagsilbi ay narinig niya sa kabilang linya, punong-puno ng pag-aalala. Amaris, anak, ligtas ka ba? Galit na galit ang Donya. Hinahanap nila ang kung sinong nagpadala ng mga dokumentong yon sa mga pulis. Nana, kailangan ko ang iyong tulong sa huling pagkakataon. Ang sagot ni Amaris. Ang record ng pagbabayad sa doktor. Iyon ang huling piyesa na magpapabagsak sa kanila. Habang abala si Amaris sa pag-aayos ng kanyang mga ebidensya, isang anino ang unti-unting lumalapit sa mansyon ng mga Villarreal. Si Leandro, na hindi na nakatulog ng maayos sa loob ng ilang araw, ay pumasok sa silid ni Solana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Solana, bakit mo ginawa iyon? Ang tanong ni Leandro. Hawak niya ang isang lumang liham na natagpuan niya sa loob ng isang libro sa library. Isang liham na isinulat ni Solana para sa isang kasabwat na nagdedetalye kung paano niya sinadya ang pagkahulog sa hagdan 3 taon na ang nakalilipas. Napalingon si Solana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang ekspresyon ay muling nagbago. Ang kanyang mukha ay naging puno ng luhang nagpapanggap. Leandro, naniniwala ka sa mga papel na yan? Si Amaris, siya ang naglalagay ng mga iyan. Gusto lang niyang sirain ang pamilya natin dahil hindi niya matanggap na hindi ka para sa kanya. Huwag mo akong mauto-uto. Sigaw ni Leandro. Nakita ko ang pirma mo. Nakita ko ang lahat. Si Amaris ay biktima. At tayo ang mga halimaw na sumira sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa, si Doña Isadora ay nakikinig sa likod ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Hindi siya papayag na ang kanyang pinaghirapang imperyo ay gumuho dahil lamang sa isang babaeng akala nila ay patay na. Solana, ang wika ni Isadora nang lumabas siya mula sa dilim. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo babagsak. Kung kailangang patahimikin ang sinumang nagbubunyag ng katotohanan, gagawin natin iyon. Hindi nila namamalayan na sa labas ng mansyon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang itim na kotse ang nakaparada. Sa loob nito, nakamasid si Amaris sa pamamagitan ng isang maliit na device na nakakonekta sa CCTV ng mansyon. Isang sistemang siya mismo ang nagkabit noong mga panahong siya pa ang nag-aayos ng bawat sulok ng bahay na yon. Narinig niya ang bawat salita, ang bawat pagtatangka ni Solana na magsinungaling, ang bawat banta ni Isadora. Ngunit sa halip na matakot, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tuloy niyo lang ang inyong pagpapanggap, ang bulong ni Amaris sa kanyang sarili. Dahil ang bawat kasinungalingan niyo ay isa pang tali na inyong iginagapos sa inyong sariling leeg. Sa kanyang mga mata, ang mansyong ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang hawla. At ang mga taong nasa loob nito ay unti-unti nang kinakain ng sarili nilang mga anino. At siya ang may hawak ng susi na magbubukas ng hawlang iyon upang ipakita sa mundo ang tunay na kulay ng mga taong nagmalupit sa kanya. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa isip ni Amaris,
Ang bawat sandali ay isang hakbang patungo sa katarungang matagal na niyang hinintay. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na mga multo na nagpaparamdam ng takot. Sila na ngayon ang mga saksi na magtuturo sa direksyon ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng isang grandiosong charity gala, kung saan ang lahat ng mga maimpluwensyang tao sa Maynila ay naroon, si Solana ay nagmistulang isang anghel sa kanyang suot na puting gown. Ngunit sa ilalim ng bawat ngiti at pagtulo ng kanyang mga artipisyal na luha, isang nakakatakot na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Alam niyang unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Leandro at kailangan niyang gawin ang huling alas upang mapanatili ang lalaki sa kanyang tabi o tuluyang sirain ang buhay ng sinumang nagtatangkang ilantad ang kanyang mga kasalanan. Lumapit siya kay Leandro. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa braso nito. Leandro, nakita ko ang babaeng iyon sa garden. Siya ang dahilan ng lahat ng gulo. Kung hindi natin siya pipigilan, mawawala ang kumpanya natin. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalala. Hindi sumagot si Leandro, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim habang pinagmamasdan si Amaris sa malayo. Ang babaeng tinatawag nilang The Phoenix ay nakatayo sa tabi ni Etienne, nakikipag-usap sa mga investor na matagal nang gustong makuha ang serbisyo ng Villarreal Shipping. Solana, ang sagot ni Leandro sa isang malamig na tono, huwag mo nang iligaw ang usapan. Ang mga dokumentong nakita ko ay hindi galing sa hangin. Ikaw ang nagpadala ng pera sa doktor na yon. 3 taon na ang nakalilipas. Paano mo maipapaliwanag iyon? Nanlaki ang mga mata ni Solana, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang ekspresyon. Nagkamali ka! Inutusan ako ni Doña Isadora na gawin iyon dahil gusto niyang siguruhin na hindi ka mapupunta sa isang babaeng galing sa putik. Ginawa ko lang ang lahat para sa iyo, Leandro. Sa hindi kalayuan, ang bawat salitang iyon ay naririnig ni Amaris sa pamamagitan ng maliit na earphone na nakatago sa ilalim ng kanyang buhok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baso ng alak, ang kanyang mga daliri ay nagiging maputla sa higpit. Ang maskara ni Solana ay unti-unti nang natutuklap sa harap ng mismong taong pinagkakatiwalaan nito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Amaris. Sa isang senyas kay Etienne, ang malaking screen sa gitna ng bulwagan ay biglang nag-iba ang ipinapakita. Hindi na ito mga larawan ng sining. Ito ay isang video recording, isang malinaw na pagtatapat ni Solana sa loob ng isang silid kung saan aminado itong sinadya niyang saktan ang kanyang sarili at nilason ang isipan ni Leandro laban kay Amaris. Ang ingay ng bulwagan ay biglang napalitan ng nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat isa ay nakatitig sa screen kung saan ang boses ni Solana ay malinaw na naririnig sa buong bulwagan. Leandro, hindi totoo yan. Sigaw ni Solana. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging anghel patungo sa pagiging isang halimaw ng galit at takot. Sinubukan niyang lapitan ng screen upang pakiusapan ng mga technician, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Solana, sapat na, sabi ni Leandro. Nanginginig ang boses sa galit at pagkadismaya. Sa loob ng 3 taon, niloko mo ako. Sa loob ng 3 taon, naniwala ako sa mga kwentong yon, habang ang sarili kong anak ay unti-unting nawawala sa akin. Sinubukan ni Solana na gumawa ng eksena, naglalakad ng pabalik-balik at tinutulak ang ilang gamit sa paligid upang makuha ang simpatiya ng mga tao. May sakit ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Tulungan ninyo ako. Sigaw niya. Ngunit sa halip na lumapit, napansin niyang unti-unting lumalayo ang mga tao sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay hindi na puno ng awa, kundi ng pagdududa at paglayo. Ang mga luha na dati ay nakakaawa ay nakikita na ngayon bilang mga luhang puno ng pandaraya.
Lumapit si Amaris sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyo. Hinarap niya si Solana na nakahandusay pa rin sa sahig. Ang puting gown nito ay nalalanta na sa gitna ng mga kalat. Hindi sakit ang kailangan mo, Solana, ang sabi ni Amaris sa isang malamig at matatag na tono. Ang kailangan mo ay hustisya. At ngayong gabi, ang lahat ng ginawa mong kasinungalingan ay magiging dahilan ng iyong pagbagsak. Ang bawat luhang tinulo mo para lokohin ang mga tao ay babayaran mo ng bawat araw na gugugulin mo sa bilangguan. Si Solana ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag at ang tunay na mukha ng kanyang kasamaan ay nakabuyang-yang na sa harap ng buong lipunan. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay gumuho habang si Leandro ay nananatiling nakatayo sa gilid. Isang lalaking tuluyang nawalan ng saysayang buhay dahil sa isang babaeng akala niya ay tagapagligtas, ngunit siya palang dahilan ng kanyang impyerno. Ang hangin sa loob ng gallery ay naging mabigat, tila hindi makahinga ang bawat taong naroroon habang pinapanood ang bawat hibla ng katotohanang unti-unting nalalantad sa mga painting ni Amaris. Matapos ang revelasyon tungkol kay Solana, hindi doon natapos ang palabas. Ang bawat painting na nakasabit sa mga dingding ay nagsimulang magbigay ng kanilang sariling mga patotoo. Tingnan niyo ang painting na ito. Ang wika ni Amaris, ang kanyang tinig ay malamig at matalas na parang talim ng kutsilyo. Itinuro niya ang isang painting na may titulong Ang Bayad sa Kasinungalingan. Ito ay nagpapakita ng isang silid kung saan si Doña Isadora ay nag-aabot ng makapal na sobre sa isang lalaking nakasuot ng puting coat ng doktor. Ang mga mukha ay detalyado. Ang mga mata ng Donya ay puno ng malupit na pagpapasya. Hindi lang ako ang biktima. Ang pagpapatuloy ni Amaris habang lumalakad siya sa harap ng mga bisita. Ang batang nawala sa akin. Hindi aksidente. Ito ay isang maingat na binalak na krimen upang masigurong walang tagapagmana na magiging sagabal sa kanilang mga plano. Si Doña Isadora, na kanina lang ay matapang na nakatayo, ay biglang naging putla. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakahawak sa kanyang baston na gawa sa ginto, ay nagsimulang manginig ng malakas. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nawawalan ng saysay sa harap ng mga ebidensyang nakadikit sa pader. Amaris, itigil mo na ito. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sigaw ng matanda, sinusubukang gamitin ang kanyang awtoridad, ngunit wala nang natatakot sa kanya. Ang bawat bisita ay nakatingin na sa kanya nang may matinding pagkamuhi. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Tumawa ng mahina si Amaris. Ang tunog na yon ay hindi naglalaman ng saya, kundi ng isang matagal na paghihiganti. 7 taon niyo akong pinaniwalang baog ako. 7 taon niyo akong pinaniwalang ako ang may kasalanan kung bakit hindi tayo magkaanak. Ngunit ang bawat resulta ng medical exam na ipinakita niyo sa akin ay gawa-gawa lamang ng doktor na yan. Inilabas ni Etienne ang isang folder at iniabot ito sa pinakamalapit na miyembro ng press na naroroon. Narito ang orihinal na records mula sa lab na hindi niyo kayang manipulahin. Narito ang lahat ng ebidensya ng inyong pagtatakip. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa pamilyang Villarreal. Si Leandro, na nakatayo sa isang sulok, ay tila isang lalaking biglang natabunan ng guho ng isang bundok. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang taong lagi niyang sinusunod ng bulag, at nakita niya ang mukha ng isang babaeng kayang pumatay ng buhay para sa kapangyarihan. Ma, tuo ba? Ang tanong ni Leandro sa isang boses na halos hindi marinig. Pinatay niyo ba ang anak ko? Walang sumagot. Ang katahimikan ng Donya ay ang pinakamabigat na kumpirmasyon. Sa gitna ng gallery, si Solana ay patuloy na nakahandusay. Tila nawala na sa sariling isip
habang si Doña Isadora ay unti-unting napaupo sa sahig. Ang kanyang marangyang suot ay tila wala na ring halaga sa harap ng kanyang kahihiyan. Ang obra maestra ni Amaris ay hindi lamang ang mga painting na nasa dingding. Ang kanyang tunay na obra maestra ay ang pagkakalantad sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga pusong nabulok sa kasakiman at ang mga buhay na winasak ng kanilang mga kamay. Sa gitna ng lahat, si Amaris ay nananatiling matatag. Isang reyna, sa gitna ng mga guho ng isang imperyong matagal na siyang hinamak. Ang hustisya ay hindi kailanman naliligaw ng landas. Ang huling sinabi ni Amaris bago siya tumalikod at naglakad patungo sa exit. At ngayong gabi, ang inyong imperyo ay tapos na. Habang papalabas siya, naririnig niya ang mga sirena ng pulis sa malayo. Ang gallery ay napuno ng kaguluhan, ngunit si Amaris ay hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Tila ang pasanin na daladala niya sa loob ng 7 taon ay tuluyan ng nalaglag sa sahig. Sa labas ng gusali, ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, ang hangin ay naramdaman niyang malaya, totoong malaya. Hindi nagtagal ang ingay sa loob ng gallery bago ito napalitan ng mga anunsyo ng mga mamamahayag sa labas. Ang pangalan ng Villarreal Shipping ay hindi na lamang usap-usapan. Ito ay naging simbolo ng katiwalian at kawalan ng dangal. Sa loob ng wala pang 24 na oras, ang mga stock ng kanilang kumpanya ay bumagsak ng mas mabilis kaysa sa isang batong inihulog sa bangin. Sa loob ng mansyong dati ay puno ng karangyaan, si Doña Isadora ay nakaupo sa kanyang malambot na silya, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang boses, na dati ay nagpapatakbo sa buhay ng bawat isa sa bahay na yon, ay wala na. Ang mga pulis ay unti-unti nang pumapasok sa pintuan, may dalang mga warrant of arrest para sa kanya at kay Solana. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Alam niyo ba kung sino ako? Ang sigaw ni Solana sa gitna ng pag-aamok, habang pinipilit siyang ikabit ang posas. Ang kanyang puting gown ay puno na ng dumi, at ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakatali ay magulo na. Tila ang kanyang sariling pagkatao na unti-unting nagwawatak-watak. Leandro, tulungan mo ako. Leandro! Ngunit si Leandro ay walang imik. Nakatayo siya sa gilid. Pinagmamasdan ng kanyang ina at si Solana na dinala palabas ng kanilang mansyon. Ang mansyong ito, ang simbolo ng kanyang tagumpay at ng kanyang madilim na nakaraan, ay tila isang guho na lamang. Ang lahat ng kanyang pinagtrabahuhan sa loob ng maraming taon ay kinuha ng mga bangko at ng batas. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Etienne kasama ang kanyang mga abogado. Si Amaris ay sumunod sa kanila. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bakal. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Siya na ang nagmamay-ari ng bawat piraso ng pag-aari na dati ay nagpapahirap sa kanya. Ang lahat ng ari-arian, ang mansion, at ang mga natitirang shares ng Villarreal Shipping ay nasa ilalim na ng aking pangangalaga. Ang malamig na pahayag ni Amaris, ang bawat salita ay tila isang hatol. At ang mansyon na ito, ipinagbenta ko na ito sa gobyerno upang gawing isang shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso. Lumingon si Isadora sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Ikaw, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan namin. Inaalagaan ka namin, pinakain, at ito ang igaganti mo? Inalagaan niyo ako sa paraang akala niyo ay pagmamay-ari niyo ako. Ang tugon ni Amaris. Ngunit ang katotohanan ay pinalaya ninyo ako. Ang lahat ng hirap na ibinigay niyo sa akin ang humubog sa akin para maging kung sino ako ngayon. Bago lumabas, tumingin si Amaris sa mga gamit sa loob ng sala. Nakita niya ang isang maliit at kupas na kahon sa ilalim ng isang mesa. Ang kahon kung saan itinago niya ang mga maliliit na sapatos na lana, ang tanging alaala ng kanyang anak. Dinampot niya ito ng dahan-dahan.
Ang bawat hibla ng lana ay tila sumasagisag sa sakit na kanyang dinaanan. Ngunit ngayon, ang sakit na yon ay naging sandata na. Hinarap niya si Leandro sa huling pagkakataon. Ang lalaking dati ay ang kanyang buong mundo ay nakatayo na lamang doon. Isang lalaking walang direksyon at walang kinabukasan. Leandro, ang tawag niya sa pangalan nito. Ang kumpanya, ang mansyon, at ang iyong dangal ay nawala na. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na nawala sa iyo ay ang pagkakataong maging isang ama at isang mabuting tao. Hindi ko kailangan ng iyong tawad. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Tumalikod na si Amaris at naglakad palabas ng mansyon. Hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaan ang kanyang mga mata na makakita ng kahit anong bahagi ng bahay na yon. Sa labas, ang sasakyan ni Etienne ay naghihintay. Ang mansyon ay naiwan sa likod, isang gusaling walang laman, unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Ang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, at sa gitna ng mga guhong yon, ang tanging naiwan ay ang katahimikan ng katarungan. Si Amaris ay nakasakay na sa kotse, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang bagong araw ay magsisimula ng sumikat. Ang bawat hakbang ni Leandro ay parang mabigat na bakal sa kanyang mga paa. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang mga gwardiya, at higit sa lahat, wala na ang kanyang dangal na dati ay ipinagmamalaki niya sa harap ng buong Maynila. Tumayo siya sa labas ng gate ng gusali ni Amaris. Ang ulan ay muling bumuhos, binabasa ang kanyang mga damit na tila isang hudyat ng kanyang kahihiyan. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Amaris. Hindi siya nagulat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon, parang isang dagat na hindi na inaalala ang malakas na hangin. Amaris, Amaris, parang awa mo na. Ang boses ni Leandro ay garalgal, puno ng pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Lumuhod siya sa harap ni Amaris, sa gitna ng putik at ulan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit nito. Alam ko ang mga kasalanan ko, alam ko ang lahat. Pero sa harap ng Diyos, Amaris, mahal kita. Iyon lang ang totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Tumigil si Amaris. Tiningnan niya ang lalaking 7 taon niyang inalagaan. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang langit. Ngunit ngayon, sa kanyang paningin, si Leandro ay isa na lamang anino ng isang taong hindi marunong humawak sa gintong nasa kanyang mga kamay. Mahal mo ako? Tanong ni Amaris. Ang kanyang tinig ay malamig, walang bakas, ng kahit anong emosyon. Leandro, ang pagmamahal ay hindi nagtatago sa ilalim ng palda ng isang ina. Ang pagmamahal ay hindi nagpapabaya sa isang asawang tapat. Ang pagmamahal ay hindi isang laro na pwede mong balikan kapag tapos na ang lahat. Nagkamali ako. Niloko nila ako. Hindi ko alam na. Hindi mo alam dahil pinili mong wag alamin. Putol ni Amaris. Mas pinili mong maniwala sa mga taong nasa paligid mo kaysa sa taong katabi mo gabi-gabi. Mas pinili mong talikuran ang sarili mong pamilya dahil sa takot na mawala ang suporta ng iyong ina. Humagulgol si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang pagsisisi. Patawarin mo ako, Amaris. Pakiusap niya. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Maaari pa tayong magsimula muli. Subukan nating buuin ulit ang lahat. Yumuko si Amaris at dahan-dahang tinanggal ang kamay ni Leandro sa kanyang damit. Wala nang babawin ni Leandro. Ang 7 taon na inaksay ako, sa piling mo ay sapat na aral para sa akin. Hindi mo ako nawala dahil sa pagkakamali mo. Nawala mo ako dahil hindi mo ako kailanman hinawakan ng tama. Ang Amaris na kilala mo ay matagal nang namatay sa dalampasigan ng Batangas. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay isang estranghero na walang puwang para sa iyong pagsisisi.
Tumayo si Amaris at humakbang patungo sa kanyang sasakyan. Bago siya tuluyang sumakay, huminto siya at muling tumingin sa lalaking nakaluhod sa putik. Sana sa iyong pag-iisa, matutunan mo ang tunay na kahulugan ng utang na loob, hindi sa pera o sa dangal, kundi sa pagpapahalaga sa taong tunay na nagmahal sa iyo. Paalam, Leandro. Pumasok si Amaris sa sasakyan at humarurot ito palayo. Iniiwan si Leandro na nakaluhod sa ulan, mag-isa, sa gitna ng mga guho ng kanyang sariling buhay. Walang nagawa ang lalaki kundi panoorin ang taillight ng sasakyan habang ito ay unti-unting naglalaho sa dilim. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang mga kasalanan. Ngunit alam niya sa kanyang kalooban, ang sugat na kanyang iniwan kay Amaris ay hindi na kailanman maghihilom. At ang pagkakataong makasama ito ay wala na magpakailanman. Ang kapangyarihan at kayamanan ay nawala. Ngunit ang sakit ng pagkawala ni Amaris ang siyang magiging habambuhay na parusa sa kanya. Sa loob ng malawak na studio sa Paris, ang bawat bintana ay nakabukas, hinahayaan ang simoy ng hangin na magdala ng amoy ng lavender at ng kalayaan. Nakatayo si Amaris sa tapat ng isang napakalaking canvas, ang kanyang huling obra para sa seryeng ito. Hindi na ito isang larawan ng sakit o ng paghihiganti. Ito ay isang larawan ng isang babaeng nakatingala sa langit. Ang kanyang mga kamay ay bukas, at sa paligid niya ay ang mga abo na nagiging mga makukulay na paru-paro na lumilipad patungo sa liwanag. Isang magandang pagtatapos. Ang boses ni Etienne ay narinig mula sa pintuan. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Wala na silang kapangyarihan sa iyo. Ang mansyon, ang kanilang pangalan. Lahat ng yon ay bahagi na lamang ng isang pahinang natapos na sa iyong kasaysayan. Tumango si Amaris sa loob ng 3 taon. Ang kanyang puso ay dumaan sa apoy. Ngunit sa halip na maabo, ito ay naging mas matibay. Salamat, Etienne. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa loob ng isang kahon na binuo nila para sa akin. Ano ang susunod para sa ating Phoenix? Tanong ni Etienne habang nakatingin sa malayo. Maglalakbay ako. Ang sagot ni Amaris. Gusto kong makita ang mga lugar na hindi ko man lang naisip na mapupuntahan noon. Gusto kong ipinta ang bawat sulok ng mundo na hindi pa nasasaktan. Wala ng Villarreal. Wala ng mga Villarreal na magdidikta sa aking buhay. Habang nagliligpit si Amaris ng kanyang mga gamit, kinuha niya ang maliit na kahon ng mga sapatos na lana mula sa kanyang bag. Hindi na ito kulay pula ng dugo, kundi nalinis na at maingat na itinago. Hindi ito sumisimbolo sa kanyang pagkawala, kundi sa isang panibagong pag-asa na dadalhin niya saan man siya magpunta. Bago siya lumabas ng studio, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Amaris, na laging nakayuko at laging nagmamakaawa. Ang babaeng nasa salamin ay may ningning sa mga mata, may tapang sa bawat kilos, at may kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Habang naglalakad siya patungo sa airport, ang bawat tao sa paligid ay hindi siya kilala bilang ang babaeng inalipusta ng isang mayamang pamilya. Kilala siya bilang Lady Amaris Etienne, ang babaeng binago ang mundo ng sining. Ngunit higit sa lahat, kilala niya ang kanyang sarili. Sa kabilang dako ng mundo, sa isang maliit na selda ng bilangguan, si Solana ay patuloy na sumisigaw sa dilim, habang si Doña Isadora ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagsisisi na hindi na magbubunga ng kahit ano. Si Leandro naman, sa kanyang pag-iisa sa isang maliit na apartment, ay patuloy na nakatingin sa mga painting ni Amaris. Sa kanyang screen, sinusubukang hanapin ang kahit kaunting bakas ng babaeng minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang nakikita lamang niya ay isang reyna na hindi na kailanman magiging abot kamay. Sumakay si Amaris sa eroplano habang tumataas ang sasakyang panghimpapawid.
Tanaw niya mula sa bintana ang pagliit ng mundo sa ibaba. Ang bawat ulap na kanyang nadaanan ay tila isang yakap ng kalangitan. Walang lumingon, walang pagsisisi. Ang bawat paglipad ng Phoenix ay isang pagtalikod sa nakaraan upang salubungin ang liwanag ng isang bagong umaga. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong tinira, kundi sa kung gaano mo katapang na iniwan ang mga bagay na nagpabigat sa iyong mga pakpak. Si Amaris ay malaya na, at sa bawat hagod ng kanyang buhay, siya na ang nagpapasya ng kulay. 5 taon ang nakalipas sa isang maliit ngunit payapang bayan sa gilid ng dagat sa Tuscany, Italy. Ang hangin dito ay amoy asin at lemon, malayo sa polusyon at ingay ng Maynila. Sa isang maliit na mansyon na napapalibutan ng mga ubasan, nakaupo si Amaris sa ilalim ng isang puno ng oliba. Hawak niya ang isang brush, hindi na para gumuhit ng mga obra ng paghihiganti, kundi para ipinta ang mga kulay ng paglubog ng araw na tila isang yakap ng kalikasan. Hindi na siya si Lady Amaris Etienne na kinatatakutan sa mundo ng sining. Dito, siya ay kilala lamang bilang si Arya, isang babaeng tahimik na nagpapatakbo ng isang maliit na gallery ng mga lokal na likhang sining. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pait, ay puno na ngayon ng katahimikan at liwanag. Sa loob ng 5 taon, natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili. Hindi ang mga Villarreal, hindi niya kailanman kailangang patawarin ang mga taong hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi na totoo. Ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa 7 taon na inaksaya niya sa paghahanap ng pagmamahal sa maling lugar. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot. Ito ay ang pagbitaw sa bigat na pumipigil sa kanyang paglipad. Nakita niya si Etienne na naglalakad palapit. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang ganda ng liwanag ngayon, Arya. Ang malambot nitong wika. Totoo iyon, sagot ni Amaris. Sapat na ito. Masayang-masaya na ako. Sa Maynila, ang mga Villarreal ay unti-unti nang naglalaho sa alaala ng mga tao. Si Solana ay nananatili sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. Ang kanyang tawa ay tila isang hungkag na tunog sa mga pasilyo. Si Doña Isadora ay namayapa na sa loob ng bilangguan, dala ang kanyang kayabangan hanggang sa huling hininga. At si Leandro, siya ay nakatira na lamang sa isang maliit na bahay. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado. Ang kanyang mga mata ay laging tumitingin sa malayo, laging naghahanap ng aninong hindi na kailanman babalik. Naisip ni Amaris ang lahat ng ito, hindi na may puot, kundi may pag-unawa. Naintindihan na niya na ang bawat isa sa kanila ay naging bilanggo ng sarili nilang mga kasalanan. Ang buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang iyong napanalunan, kundi sa kung gaano mo kahusay na naibalik ang iyong sarili pagkatapos kang durugin. Natagpuan ni Amaris ang kanyang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pag-unawa na siya ay buo na. Kahit wala ang mga taong minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Bago siya tumayo upang bumalik sa loob ng bahay, kinuha niya ang isang munting kwintas na may pendant na hugis pakpak ng ibon, ang simbolo ng kanyang paglaya. Hinalikan niya ito ng marahan. Natutunan ko na ang bulong niya sa hangin, na ang pinakamagandang sining na maaari kong likhain ay hindi ang mga painting sa canvas, kundi ang aking sariling buhay. Isang buhay na malaya, isang buhay na totoo, at isang buhay na pagmamay-ari ko lamang. Sa ilalim ng malawak at asul na langit, ang dating alipin ng pag-ibig ay isa ng malayang kaluluwa. Ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa pagkatalo ng kanyang mga kaaway, kundi sa tagumpay ng kanyang sariling pagkatao. At sa bawat pagpintig ng kanyang puso, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pag-asa. Ang pag-asang ang bawat sugat ay naghihilom, at ang bawat bukas ay isang pagkakataon upang maging mas masaya. Dito nagtatapos ang lahat ng hapdi, at dito nagsisimula
ang kanyang tunay na simula. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Amaris, ang babaeng natutong lumipad mula sa sarili niyang mga abo. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat pait ay napalitan na ng payapang simoy ng hangin sa Tuscany. Sa iyo na nakinig mula sa simula hanggang sa huling pahina ng kwentong ito, maraming salamat. Hindi naging madali ang paghabi ng bawat salita, lalo na noong mga sandaling kailangan kong isulat ang pait ng pagkawala ni Amaris sa kanyang anak at ang bigat ng pagtalikod niya sa taong minsan niyang itinuring na buong mundo. Sa bawat luhang ipinatak ko sa aking pagsusulat, ipinapaalala nito sa akin na ang bawat isa sa atin ay may tinatagong lakas na naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumibol. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang katang-isip. Ito ay isang pagpupugay sa lahat ng mga pusong marunong bumangon, sa mga kamay na marunong humawak muli ng pinsel at sa mga taong piniling magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sariling kapayapaan. Ang buhay ay parang isang obra maestra. Minsan, kailangan nating masunog at maging abo bago natin makita ang tunay na kulay ng ating kalayaan. Nais kong itanong sa iyong sariling paglalakbay, ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amaris, may lakas ka rin bang magpatawad o mas pipiliin mong magpatuloy nang walang linggunang lumingon? Ang iyong kaisipan at nararamdaman ay mahalaga sa akin. Sana ay nagbigay ng liwanag ang kwentong ito sa iyong mga gabi ng pag-iisa. Kung ang paglalakbay ni Amaris ay nagbigay sa iyo ng kahit katiting na pag-asa o inspirasyon, sana ay ibahagi mo ito sa iba. Maaari mo ring iwan ang iyong komento, i-like at ibahagi ang video na ito upang mas marami pa ang makadama ng pag-asang hatid ng ating Phoenix. Muli, maraming salamat sa iyong oras at sa iyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.